Paano kung sabihin kong habang mag-isa ka, sa bahay nyo ay may lihim na nagmamasid sa'yo? Ang kwentong ito ay hindi lamang gawa-gawa. Ito ay base sa totoong karanasan. Hi, ako nga pala si Catalea. At ang istoryang ito ay hango sa totoong buhay. Simulan na natin. Gabi ito na nangyari. Ako lang mag-isa sa bahay. Wala sila mama, sila ate at kuya. Ang pagkakaalam ko, alas 12 na ng gabi nito, nang biglang umalulong ang aso namin sa labas. Hindi ko ito pinansin kasi sanay ako. Pero kakaiba, dahil para bang tumindig bigla ang balahibo ko. Hindi ko ito pinansin kasi kala ko gumi-gumi ko lang. Habang nasa sala ako, nagsa-cellphone, relax, nang biglang may nahagip yung mata ko. Hindi ko siya masabi kung ano ba talaga ito, pero ang hugis niya ay parang tao. Nakaputi at yung ulo ba'y parang nakatingin sa akin. Doon ako kinalabutan, pero hindi ko pinahalata. Ang sabi ko, baka guni-guni ko lang or imagination ba? Hinayaan ko ulit. Makalipas ang ilang minuto, may biglang nahulog sa kusina namin. Tinignan ko ito at meron nga. Nahulog ang isa namin palanggana. Pero wala namang tao kasi mag-isa lang ako. At hanggang sa may nahagip na naman ang isang mata ko. Na para bang pinaglaruan ako ng hindi ko nakikita. Pero hanggang doon naman lang, hindi sila nanakit. May pangalawa pa akong kwento. Hango din to sa karanasan ko. Ang bahay po namin ay dalawa. Ang isa ay maliit, ang isa ay malaki. Tanghali ito ang nangyari sa amin ng kaibigan ko. Kasalukuyan kami kumakain sa balkonahe kung saan may malaking pinto papasok na malaking bahay. Nagkikwentuhan kami tungkol sa kababalaghan na naranasan ko. Pero hindi ko inakalang magpaparamdam din pala sa kanya yung nakikita ko. Habang nagkikwento ko sa kanya, bigla siyang tumahimik. Tinignan lang ako sa mata. Tinanong ko siya, "Kasi, bakit ito tumahimik? At parang gulat na gulat ka?" Ang sabi niya, "Wala to, wag mong pansinin, patuloyin mo lang yung kwento mo." Pinagpatuloy ko ang kwento ko hanggang sa pares na kaming kinikilabutan, pero hindi ako nagpahalatang takot ako. Hanggang sa natapos na ang aming pagkain at naglakad na kami muli papuntang eskwelahan. Nabanggit ko rin sa kanya habang lalakad kami na, "Kasi, alam mo ba, naranasan ko, nung natulog ako dyan sa malaking bahay, may nakita akong lalaki. Malaki siya, na parang nakapantalon, pero hindi mo makita yung ulo." Tapos, ang sabi niya, "Hala, nakita mo rin pala." Kala ko kasi ako lang. Alam mo, kaya ako tumahimik kanina kasi may napansin din akong ganun, malaki yung katawan pero walang ulo. At alam mo kung saan? Nandun mismo sa malaking pintuan.